gamit niyang Kongreso dahil sa hearing, mga kababayan, pakinggan na rin po natin yung naging tawag dito, yung naging president or yung sinasabi nila na ang vice president daw ay hindi pwede na ipakulong or arestuhin, mga kababayan. Dito nyo po malalaman na itong si Leni Robredo pala ay pinag-initan din, mga ka-GP Natics, at ginawan, pinakulong. Kung si Rodrigo Roa Duterte ay kaya niyang ipakulong, kaya niyang iparesto itong si Leni Robredo at kasuhan, bakit hindi natin pwedeng kasuhan ng incumbent president ngayon, mga kababayan? I mean, si Presidente Bongbong Marcos, bakit hindi niya kayang kasuhan? Kasi sabi nila, hindi pwedeng kasuhan ang vice president. Tanga. Walang nakasulat sa saligang batas na hindi pwedeng kasuhan ang vice president. Dahil kung totoo yan, sana si Leni Robredo hindi nakasuhan ni Digong Duterte. Yeah, most probably that will be early next week because of the urgency. We have to do it much earlier, probably Monday or Tuesday next week. Okay, ngayon, established na ba yun, Yusek, yung otoridad ng Department of Justice sa paghahain ng mga ganitong kaso? Kumaga, malinaw na malinaw na pwede talagang kasuhan ang isang sitting vice president kasi sa kabilang kampo hindi yan malinaw sa saligang batas na you cannot that you can charge a sitting vice president. May ibang nag-iisip na you cannot charge a sitting vice president. Dagdagan ko lang, partner, saka sila ba talaga ang tamang Ahensya. personalidad o ahensya na kailangang magsampa? Go, Yusek. Hindi, maliwanag para sa akin na ang binibigyan ng immunity from suit ayon sa ating konstitusyon ay ang Pangulo lamang. Tama. And With you from day one to help. Nagpatalastas pa. Teka lang. Carry tayo dyan. Kailangan mute. immunity applies only during his term. So sa lahat ng ibang opisyales, kahit na impeachable officers kayo, ay maaari din kayong kasuhan criminally. Okay. Sa katunayan, meron na nga kaso sa Korte Suprema na nagsangguni ang isang abogado kasi merong isa dating case ng disbarment against an impeachable officer, a Supreme Court Justice. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi nyo pwedeng gawin yung disbarment during the time na nakaupo pa at hindi pa nai-impeach ang opisyales. Kasi itong disbarment na ito, matatanggal ang authority to practice law. And an authority to practice law is a requirement for you to be a Supreme Court Justice. So kailangan i-impeach mo muna bago mo i-file yung disbarment. Pero sa kaso ng Vice Presidente, hindi naman kailangan sa position niya na siya ay abogado. Ang Vice Presidente, maaari maging Vice Presidente kahit hindi siya abogado. So yung sinasabi nilang kaso in re Raul Gonzales, hindi po nag-a-apply yan. Okay, mga kababayan, meron pa pala isang dito situation, no? Kasi sinasabi ng iba, hindi raw pwedeng kasuhan si Sara Duterte na hindi po siya na-i-impeach or madisbar. Sorry. Let me Let me correct my statement. Hindi daw pwede na madisbar si Sara Duterte na hindi pa siya na-i-impeach. Yun ang isang topic dito. So, dito hindi daw po nag-a-apply kasi ang isang vice presidente, hindi mo naman kailangan maging abogado para maging vice presidente. Ibig sabihin, any person, kahit ako, kahit sino kayo, pwede kayong maging vice president kung hindi kayo abogado. Okay, maliwanag. So, no need sa batas na ipa-impeach muna siya bago siya ipadisbar. So either one, kahit ano pwede kay Sara Duterte. Hindi applicable sa kanya yung kagaya po ng nasa ibang posisyon na kailangan abogado ka. So kailangan mauna muna madisbar ka or ma-impeach ka bago madisbar. So dito, hindi applicable kay Sara. Ngayon, tungkol dun sa precedence na pagkakaso, wala pong immunity ang Vice President. Sa katunayan, kay Leni Robredo po,
ang precedents na yan nanggaling? sa kaso na ito. Ayun. At sa katunayan, nagkaroon na tayo ng president, Eto si na. Vice President Leni Robredo, nung araw, Aha. nung kapanahonan ni past President Duterte, nakasuhan din po siya Aha. ng inciting to sedition. Ayun. At the Department of Justice acquired jurisdiction and took cognizance of the case without any question on its jurisdiction. Although eventually na-dismiss siya dahil walang ebidensya laban kay VP Leni during that time. So ginawa na rin. So, ibig sabihin, mga kababayan, nagtataka tayo dahil wala po tayong narinig tungkol dito na si Sara Duterte pala ay kinasuhan ng Sara Duterte, sorry, my bad. Let me correct. Etong si Leni Robredo pala ay kinasuhan ni Digong ng inciting to sedition. So, ibig sabihin doon pa lang, mga kababayan, sinasabi na ang isang vice president ay wala pong immunity. Di ba? Walang immunity. So kahit vice president ka, pwede kang kasuhan. Hindi kagaya ng presidente na habang ikaw ay incumbent, sitting president, hindi ka pwedeng kasuhan. Di ba? Yan ang katotohanan, mga DDS. Anong sinasabi nyo na hindi pwedeng kasuhan itong si Sara Duterte? Ba't si Leni nakasuhan? Ano kayo? Si Leni pwedeng kasuhan, vice president, si Sara hindi pwede? Anong tawag doon, mga kababayan? Pag nangyari yan na hindi kinasuhan si Sara Duterte at pwede si Leni, aba, gumawa na kayo ng sarili nyong batas. Diba? Umalis na kayo sa Pilipinas. Pala ng dating Duterte Meron na administration pala, oo. kay Leni Robredo yung ginagawa ngayon sa Vice Presidente Yusek. Hindi ko nga maalala na kinasuhan pala si Tama po former yan. Vice President Leni. Oo. Wala kayong maalala. Lahat tayo walang alam. May news blackout eh. Diba? Tama po yan. Even sitting officials have been prosecuted. If you recall, Laila de Lima as a sitting senator was charged and put in jail. Si Senator Trillanes, a sitting senator, was also charged and put in jail. Kaya po hindi po hadlang for accountability the fact that they are high-ranking public officials. And that is what I have been trying to emphasize. Hindi po, no one is above the law. Hindi ho tayo pwedeng magbigay ng ibang trato sa mataas na opisyales kesa sa ordinaryong tao. Correct. Nung dating panahon din po, if you recall, nagbigay ng bantaang isang school teacher, nag-post lang sa social media That is correct. na magbabayad siya ng 50 million kung may papatay kay PRRD. Ay kaagad-agad po hinuli yan. Without due process, ikinulong. Sa amin ho, hindi ho tama yun. Correct. Pero ngayong banta po na Kita nyo mga kababayan, sabi ni Yusik Andres, yung paghuli doon sa tao, doon sa magbibigay daw ng isang teacher na magbibigay daw ng 50 million kung sino ang makakapatay kay Duterte. 'Di ba? Dinampot siya without due process, mga kababayan. Kaya nga nangyari doon, na-dismiss din yung kaso noon. Pero tingnan nyo dito, ang presidente natin, kaya pala sabi ko, bakit ito hindi pwedeng damputin? Kasi ang presidente natin, siya po ay nag-i-implement ng due process. Kaya hindi nila kaagad-agad hinuli si BC. Yun ngayon ang naiintindihan ko. Sorry kasi nung nakaraan, masyadong akong emotional. Sinabi ko, bakit di nyo damputin kaagad yan? Bakit di nyo gayahin yung teacher na dinampot kaagad? Yun pala, tama yung sinabi ni Yusik Andres, mali yung ginawa ng pulis doon na dinampot kaagad. It should be in a due process pa rin. Diba? No. ito, hindi ordinaryong tao. Yeah. Napakataas po na tao na may impluensya at may kakayahan na gawin. At sa katunayan, sinumula na ang mga hakbang para ipatupad yung criminal design dahil meron na siya nakausap eh. Correct. At inamin niya na umuo yung kausap niya na Tama. ipatupad yung utos niya. Kaya po, it's really no joke. And that's why the government is treating it very, very seriously.
Yeah, I ask you about the authority kung gaano katibay kasi may kasunod yun eh. So therefore, kung may karapatan talaga na magsampa ng kaso, ang judge na mapupuntahan yan, may karapatan din na ipaaresto ang mga akusado. Pwede ba yun? An RTC judge or an MTC judge or a CA judge or kung sino mang judge can order the arrest of a sitting vice president? Kasi pwedeng mauwi sa ganun, partner. Yun naman yung tama. logical sequence. Maganda yung tanong dito mga kababayan. Nakakaano to, pagkain sa utak nating mga viewer, sa atin, ako sa akin din mismo, na tinatalakay tungkol sa batas para tayo ay magkaroon ng kaalaman. 'Di ba? Ngayon sinasabi ni Yusik Andres dito, attorney din ito eh. So sinasabi niya na ang pwede lang talagang magpasuspinde kay Sara Duterte in case, mga kababayan, sa pagiging vice president is itong si ombudsman. Nun eh, hindi ba, Yusek?